Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay key Shiba Inu levels to watch as SHIB dips to 40 digits 13. Kaya yan, atin pong aalamin ang mahalagang mga price levels na ito kung saan ay kailangan daw po nating bantayan habang itong si Shiba Inu ay bumagsak sa mababang presyo na 40 digits 13. At ayan, sapagkat yung mga price levels po na ito ay mga mahalagang price level na nagsisilbing mga support at saka resistance line. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Shiba Inu drops 9% over a 24-hour period to touch the 40 digits 13 price, essentially triggering new support and resistance levels to watch out for. Ayan. Nitong nakalipas lamang po na 24 oras ay bumagsak po ng higit 9% itong si Shiba Inu kung saan ay nagawa po niyang patamaan ang napakababang presyo na 40 digits 13. At dahil po rito ay siya po ay nakagawa ng panibagong support at saka resistance levels na kailangan daw po nating bantayan. Shiba Inu gives up 40 digits 15 and 40 digits 14. Kaya ayan, ginib up na raw po ni Shiba Inu ang mga price levels na ito, 40 digits 15 at saka 40 digits 14. Discouragingly, the contagion spread further overnight. The Shiba Inu giving up the 40 digits 15 and 40 digits 14 support thresholds at once. Ayan. Matindi raw po, napaka-discouraging daw po or nakakadismaya yung naranasang pagbagsak ni Shiba Inu sapagkat sa loob lamang po ng isang gabi ay nagawang bumigay po yung support na 40 digits 15 at saka 40 digits 14. In a report this morning, the Crypto Basic identified Bitcoin's steep drop below $54,000 as the culprit. Ayan. Base po sa balita, ay ang dahilan po kung bakit nakaranas ng pagbagsak si Shiba Inu ay syempre walang iba kundi ang naranasang pagbagsak na rin ni Bitcoin sa ilalim ng presyo, sa ilalim po ng kanyang presyong $54,000. With the drop below 40 digits 15 and 40 digits 14, Shiba Inu has now triggered new resistance and support levels. Ayan. At dahil po sa pagkabasag or pagbagsak ni Shiba Inu sa ilalim ng mga presyong 40 digits 15 at saka 40 digits 14, ito po ang nagdulot para siya ay magkaroon ng panibagong mga resistance at saka support levels. New SHIB levels to watch. At ayan, ito na nga po yung kailangan pong mga bantayan natin ng mga support at saka resistance level. Ito po ay base sa mga base po sa Fibonacci indicator. At ayan po yung mga linya. At maliban po diyan ay meron pong isang indicator dito na yan po yung Bollinger Band. Ayan naman po yung mga tatlong mga linya rito. Ayan. At ang sabi po rito ay if bulls receive a sufficient push from the sustained buying pressure, Shiba Inu will aim for Fibonacci 0.382, currently aligned at 40 digits 1911. Kaya ayan, kapag yung mga bulls ay magkakaroon daw po ng sapat na buying pressure, ay aangat daw po ito sa Fibonacci level na 0.382. Ayan, dito po yan sa kulay orange at katapat po ng presyo niya, katapat po ng Fibonacci level na ito ay ang presyong 40 digits 1911 or 40 digits 1911.
However, the 40 digits 15 to 40 digits 19 price range is likely to mount the fiercest roadblock to the recovery campaign. Yun nga lang daw, at ang presyong ito, yung nabasag po na ito na 40 digits 15 hanggang 40 digits 19 ay mukhang ito raw po yung magsisilbing pinakamatinding harang sa pag-angat o pagbangon nitong si Shiba Inu. Yan. Pero kung pag nabasag niya ito or nalampasan po niya ang price range na ito, ay dyan na po talaga makakaranas ng matinding pag-angat itong si Shiba Inu. Kaya yan, sapagkat ayan po, may chart po rito ang into the black na nagpapakita na yan, sa presyong 40 digits 15 hanggang 40 digits 19 ay meron pong total volume dito na umaabot ng 437.23 trillion na Shiba Inu. Ayan, Shiba Inu tokens. Kaya ayan, isa po itong matinding roadblock. Ayan ang dahilan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.